Magandang gabi, Pilipinas! Nitong nakaraang linggo, isang kaganapan ang nag-iwan ng marka hindi lamang sa kasaysayan, ngunit maging sa simbahang Katolika. Ito ay matapos ang kauna-unahang double papal canonization ng mga dating Santo Papa na sina Saint John Paul II at Saint John the 23rd. Ang mga bagong santo ay kinikilala bilang dalawa sa mga pinakaiginagalang na spiritual leaders ng mundo na sinasabing nagbago at nagpatibay ng simbahang Katoliko. Ano nga ba ang magiging epekto ng pagkakahirang bilang santo sa pananampalataya nating mga Katoliko? Ako po, si Cathy San Gabriel. Sinasabing naging huwara ng buong mundo ang pamumuhay at aral na iniwan ni Saint John Paul II at 23rd. Pero ano nga ba ang mga pinagdaan ng pagsubok ng mga nasabing santo at ano nga ba ang mga prosesong pinagdaanan bago sila mahirang nabanala? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako si JC Tejano, samahan niyo kami sa 1.5 oras ng paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa Papal Sainthood, a PTV Special Forum. Opisyal ng kabilang sina Pope John the 23rd at Pope John Paul II sa mga itinuturing na santo ng simbahang Katoliko. Ito ay matapos ang double canonization na ginanap noong April 27, 2014 sa St. Peter's Square sa Vatican City. Tinawag ng maraming deboto ang araw na ito bilang Day of the Four Popes. Dahil ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng simbahang Katolika, darang santo ang dalawang nakalipas na Santo Papa. Naging espesyal rin ang pagdiriwang dahil ginanap ang canonization sa presensya ng dalawang Papa na sina Pope Emeritus Benedict XVI at Pope Francis. Matatanda ang naging haligi ng simbahan sina Saint John the 23rd na siyang nagpatawag ng Second Vatican Council at si Saint John Paul II na higit na naging malapit sa mga Pilipino dahil sa 2 beses na pagdalaw nito sa Pilipinas. Ano ang naging sanhi upang sila ay mapabilang sa mga santo ng simbahang Katoliko? Paano nga ba ang naging buhay ng 2 Santo Papa? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Papal Sainthood, a PTV Special Forum. Isang magandang gabi muli, Pilipinas. JC, interesante ang ating topic ngayong gabi dahil bagong-bago at kapapangyari lamang. Ang mga bagong banal, sina Pope John Paul II at Saint John the 23rd. Tama ka dyan, Cathy. Actually, napaka-importante ng balitang ito dahil alam naman natin, widely Catholic ang bansang Pilipinas. And of course, napakalapit din sa puso ng mga Pilipino itong ang sina Pope John Paul II at Pope John the 23rd. Si Pope John Paul II, kung maaalala natin, ay bumisita na sa Pilipinas ng 2 beses. Noon ngang beatification ni San Lorenzo Ruiz taong 1981 at the same time noong World Youth Day taong 1995 naman. Ikaw ba nakita mo ng personal si Pope? Unfortunately, hindi pa, Cathy. Ikaw ba? Na-meet Pero mo siya? hindi pa naman ako nagtatrabaho noon bilang isang estudyante kasi po World Youth Day yon noong 1995 at isa po ako sa mga nakasali doon sa World Youth Day. Pag-uusapan din natin, JC, yung mga prosesong pinagdadaanan para maging ganap na santo. Yung mga dating Santo Papa. At ano nga ba yung buhay nila bago sila maging Santo Papa? With that, naniniwala na akong this will really be an interesting discussion. Kaya mabuti pa i-introduce na natin ang ating mga guests ngayong gabi. Umpisahan natin kay Brother Manuel Nolasco, co-promoter ng Marian Movement of Priests. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Kasama rin po natin ngayong gabi dito sa ating studio, Father Benito Tuazon, St. Anthony of Padua Parish sa Singalong, Manila. Good evening po. Kasama rin natin si Danny Villanueva, Youth Coordinator of Diocese of Antipolo and Regional Youth Leader of the NCR Youth Coordinating Council. Magandang gabi po sa inyo lahat. At siya naman ay Vice Chairman ng Tour of Relics of St. Pope John Paul II, si Aaron Salvador. Magandang gabi din po sa inyong lahat. At Cathy, meron din tayong kasamang devotees. No? At isang devotee kamarero, si Joel Hocson. At ewan ko kung magkamag-anak sila pero magkaapelido. Jordan Hocson, isa ring devotee at kamarero. Magandang gabi po. And of course, isa ring devotee, si Virgie Francisco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama rin po natin si Ginoong Jerry Go, Assistant Head ng Lay Ministers of Mary the Queen Parish sa Green Hills. Magandang gabi po sa inyong lahat. At gaya nga ng ating nasabi kanina, JC, mahalagang kilalanin itong dalawang individual na ito, hindi lang bilang santo, ngunit ano nga ba yung naging buhay nila bago sila maging Santo Papa? Actually, mabuti nga umpisahan na natin, no? Nakilalanin si Saint John Paul II muna siguro, no? Na mas pamilyar sa palagay ko, no? Sa current times. Maybe we can ask si Father Benito Tuazon ng St. Anthony of Padua Parish. Yeah, si John Paul II. Well, si John Paul II, ano naman present Pope siya. I mean, hindi naman siya matagal na. No? So, most probably, mas kilala na natin kung ano yung kanyang ginawa. No? At sinabi na nga kanina, he was most popular nung in-establish niya yung World Youth Day na minsan nga ginawa dito sa Pilipinas at nagkaroon niya ng malaking attendance dito. Sabi nila it's one of the biggest attendance so far in world history. Second lang yata dun sa libing ni Gandhi, no? Anyway, so yung World Youth Day, isa yan sa naging isang legacy ni John Paul II. Aside of course dun sa iba pang mga katuruan sa simbahan na ngayon ay sinasagawa na ng simbahan. At bago maging Santo Papa si John Paul II, siya ay nabuhay nung panahon ng digmaan. Paano po ito sa tingin nyo nakaapekto sa paghulma sa kanyang pagkatao, Father? Malaking bagay yun kasi yung alam natin yung digmaan ay nagdudulot ng maraming pait, no? At maraming mga hamon sa buhay ng isang tao. So parang isang tao ay makasurvive, no? And maintain yung kanyang kabutihan, no? And then faith in God, that should be something. And natin yan kay Pope John Paul II. Alam mo, Cathy, isa nga nung paulit-ulit din sinasabi talagang legacy, no, ni Pope John Paul II nga itong World Youth Day, no? At yung kahalagahan nito sa kabataan, grabe, sobrang popular nito. Even today, no, nagpupunta sa ibang bansa, no, nag-abroad yung ating mga kabataang Pilipino para lang makasama nga dito sa World Youth Day. So siguro mabuting tanungin nga natin, ano nga ba yung nangyayari, no, dito sa World Youth Day at ano nga ba yung significance nito sa kabataan? No, tatanungin natin dyan si Danny Villanueva, no, na mula nga rin sa, or nagiging coordinator din ng kabataan dito sa Diocese ng Antipolo. Ang World Youth Day, ako po personally, I was able to attend World Youth Day for 5 times already. The first one was in 1995, no, in Manila, pero I belong from the Diocese of Antipolo. Ang World Youth Day is a journey, no? Para sa akin isang biyaya. Ang magandang karanasan dito, ang dinadanas ng maraming kabataan dito was able to encounter youth and to encounter God sa pamamagitan ng mga kabataan, cultures, different languages. Pinag-iisa, nagsasama-sama para mag-aral ng katekismo, no? And also, mayroong mensahe o mayroong tema na pinagninilayan. No, at the end of the celebration, pagbalik sa kanilang mga bansa, yun yung baon nila at ang hamon ay maibahagi ito sa kanilang kapwa kabataan sa kanilang bansa.
Gusto kong pag-usapan, JC, yung pagiging malapit nating mga Pilipino kay John Paul II. Alam natin na 2 beses na nga siya nagpunta dito. And nung nagpunta siya, talagang isa sa mga pinakamalaking crowd sa pagdating ng Santo Papa, yung World Youth Day na naganap noong 1995. If I'm not mistaken, parang 3 million yata na katao yung pumunta sa Quirino Grandstand para makilahok doon. Bakit po malapit sa mga Pilipino si John Paul II, Brother Manuel? First of all, the Filipinos are Marian devotees. And John Paul II was also a Marian devotee. And isa po sa mga nagawa po ng Pope ay doon po sa mga messages ng ating mahal na ina, doon sa tinatawag namin pong Blue Book sa MMP, sa Marian Movement, parati po siyang sinasabi at minimension ng ating mahal na ina. And ang isa po sa mga sinasabi niya ay malapit siya sa mga Pilipino because nga po the Filipinos are very Marian and the Pope is also Marian. We have a common denominator with the Pope. Ang isa pa po, he is so keen on the consecration to the Immaculate Heart of Mary, which we are also keen on that. And kung titingnan po natin yung ginawa po ng John Paul II, tandaan po natin that in March 25 on 1984, he consecrated and trusted the whole world to the Immaculate Heart of Mary by consecrating the whole world to the Immaculate Heart of Mary. And again, call it coincidence or something like that. But it was also because of this ours that communism crumbled in Europe, you know? And also the Berlin Wall na ito po ay giniba po, ano? Again, this was also this was also done again in 1991 by John Paul II. So it was so easy for us to relate to John Paul II, the Filipinos especially. Makaina po tayo eh. We are one of the devotees of the Blessed Mother here in the Philippines. Alam mo, Kathy, napansin ko nga kanina before we started din dito sa forum, no? Ito pala, meron na tayong imahen no, sa stage ni Saint Pope John Paul II. At actually, kasama nga natin dito sa ating mga guests, no, yung tagapag-alaga rather no, ng santong ito. Kasama natin, ito yung mga kamarero na Hoxon Brothers, no, si Joel and Jordan. No, siguro maaari nyo rin ikwento sa amin no, kung sino nga ba yung gumawa nito, no, paano ito ginawa, no, and at the same time no, paano nyo ito inaalagaan. Nung before po kasi ang nagsabi sa amin is si Father Reynante Tolentino na magandang ipagawa si Pope John Paul for Santo Rosario Procession ng Marikina. Tapos naisip po namin magkapatid na oo nga, why not na ipagawa natin yun. Then doon po umandar yung proseso na naghanap po kami ng magaling mag-ukit ng santo na kaya pong gayahin yung mukha niya nung bata pa siya. Then nakita, yun nga po na nalaman namin na si Sir Bong na nag-uukit po na taga Novaliches, siya po yung may pinakamagaling na kamay na kayang gayahin yung mukha ni John Paul. So, gumana doon dumaan yung process nung paggawa sa kanya. Then, by August 8, 2011, nagawa po siya, nabigay po siya sa family namin, nanggawa na, and then the first procession po is on October 9, 2011 po.
So ano na pala ito, nagawa na pala before pa. Oo, no, itong before pa imahen. siya madeklarang Maging santo. Bakit po ganon? Nakikinikinitan nyo na ba, Joel, na talagang mahihirang in the near future, 2011 sabi, na magiging santo na si John Paul? Unang-una kasi si John Paul, sabi nga Marian devotee. So, very malapit ang mga Marikenyo. Devotee talaga ang mga Marikenyo kay Mama Mary. So, also, ang sineselebrate namin sa October is Santissimo Rosario. So, importansya ni John Paul. Siya yung gumawa nag-add ng Luminous Mysteries. So, sa kanya na, siya yung nag-initiate nun. So, and para mas siya, since very close siya sa mga Filipinos, yun, kaya nag-start namin, nung pinaalaga siya, binigay siya sa amin ng parish para alagaan. So, doon nagpagawa yung family, and for us, very blessed kami to have him sa bahay to share. Pero usually, he stays at the church para mas malapitan siya ng tao. And then sometimes, may sakit, hinihiram siya. So, pinapahiram namin siya for a week sa bahay. Yung iba, napapagaling naman. Actually, yun nga yung gusto ko ring matanong matagal na, no? Kapag ba ang imahen ng isang santo, no? Sa paniniwala kasi, sa pagkakalam ko ng mga Pilipino, I'm not sure kung lahat ng Katoliko, no, meron nga ba talaga itong parang miraculous, no, na kumbaga na abilidad, no, or powers, no, na may bibigay doon sa mga humahawak nito. Alam mo, may komento ang CBCP dyan dati pa at ang Simbahang Katoliko. Tanungin natin si Father, yung bang imahe talaga, yung nakakapagpagaling ng isang may sakit? I have to be honest, hindi ako aware doon sa sinasabi mong CBCP comment. Pero yung image kasi, bilang tao, kailangan natin kasi may nakikita eh. Di ba, as human beings, may nakikita, may naririnig. So, yun ang kailangan natin. So, that's why yung image yun ang purpose. Kaya nga tayo tinitira ng ibang sekta. Kasi nag-worship daw tayo ng mga kahoy, no? But we always, di ba, explain, naliliwanag natin, hindi naman natin sinasamba yung kahoy. Ang sinasamba natin o binibigyan natin ng pitagan, yung kinakatawan nung imahen. It should be clear with us. Kaya lang, ang problema sa atin, minsan yung action natin, para bang yun talaga yung sinasamba natin. Actually, wala siyang sariling powers. We don't believe in that. No? It has to be clarified. The power comes from God. Comes from God. So, kung sakali man may imaheng ganyan at sa pamamagitan ng imahen, nakakakuha tayo ng grasya, hindi dahil yung imahe ang nagbigay. Sa pamamagitan noon, ibinigay sa atin yun ng Panginoon. So, I think it must be clear because that's what our faith says and that's how we should practice it. Oh, I guess, no, yun pala, no, yung wala palang doktrina na gano'n, no, na pag relic or pag imahen, no, ibig sabihin meron ng kapangyarihan. Pagka yan, imahe, sinabi natin na nagbibigay ng grasya, o nagbibigay ng mga bagay, ang tawag na dyan, anting-anting. And that does not belong to our faith. Ano? So, anting-anting na yun. So, I don't know kung anong tingin nyo doon. Siguro baka ano lang to, no? Parang, humaga, outgrowth representation. lang. Ito ay representation ng ating pananampalataya at paniniwala dun sa isang santo. Kasi parang humihingi lang naman tayo ng intercession. Hindi rin naman yung santo yung sinasamba nating mga Katoliko, kundi ang Panginoon. Pero gusto kong malaman, kasama natin si Aaron, Vice Chairman siya ng Tour of Relics of St. John Paul II. Ano ba itong Tour of Relics of St. John Paul II? Aaron. So, ito pong Totus Tuus Tour na inorganize ng Vice Postulator for the cause of canonization of Blessed Ivan Mers. Ito pong Totus Tuus po ay isang solemn public exposition and veneration of the relics of St. John Paul II. Kaugnay po ito sa canonization nga po ni John Paul II at John the 23rd. And alam mo, Kathy, marami na tayong narinig kay Pope John Paul II. Bakit tayo ngayon pumunta naman, no, dun sa isa pang santo na rin ngayon, no, na actually sa totoo lang, no, ay before siya maging santo, hindi ko pa narinig, no, kasi nga he was, I think, Pope hanggang 1960s lang. No? So, marami sa atin, hindi na siya naabutan. No? So, siguro, tanungin natin, no, si Ginoong Jericho. No,
sino nga ho ba si Saint John the 23rd? No, at bakit ho siya kinilala ngayon bilang santo ni Pope Francis? Well, unang-una, si Pope John the 23rd, siya po nagsimula nung, may kasama po tayong pare dito, siya po nagsimula nung Second Vatican Council na mag-imbita ng mga laigo or mga lay people to be active in the Catholic Church. Kaya, and this year, again, Father, if I'm not mistaken, we're celebrating the Year of the Laity. Actually, ito yung yung parang medyo naging controversial na Second Vatican Council, yung Vatican II na tinatawag. Baka nga ma-inform din tayo ni Father Benito Tuazon. Siguro briefer lang itong Vatican II. Yeah, ako rin hindi ko ito inabot so pero napag-aralan namin. Yung kasing Vatican II, yun ang pagbubukas ng simbahan sa pagbabago o yung renewal. Even now, di ba, may mga calls ngayon para yung pagbabago ng simbahan kasi ang tingin sa simbahan masyado daw parang stable yung mga doktrina, ganyan na dahil meron ng mga pagbabago sa lipunan o sa panahon, dapat nagbabago din daw. So, yung Vatican to open that door, ewan ko kung marami sa inyo hindi niya inabot, ewan ko si Sir, Pero dati ang pare nakaharap lang dun sa altar, kayo nandun sa likod, bahala kayo dun. Magdasal kayo, basta yung pare nagmimisa siya mag-isa. And then, dati hindi pwedeng gamitin yung Tagalog, yung local language. Latin ang ginagamit. Yes. So, kailangan marunong ka rin ng Latin. And then, yung mga pare, hindi pwedeng nakaganito. Dapat pag lumalabas ako, nakasutana. Tapos meron pa kami ditong, yung parang tonsure, sinasabi. So, maraming mga pagbabago nang nangyari, And then, even sa kumpisal, sa sakramento, to make the long story short, the church was more listening and then accommodating and talagang meron ng interaction. Kaya nga yung misa natin may interaction. Kaya lang ang problema, may interaction na nga, sasabihin ng pare, sumayin yung Panginoon, wala naman sumasagot. So, kaya sinasabi ko, sumaakin na rin. Okay. Anyway, yun ang naging maganda sa ating liturhiya, naging mas masigla. At mas personal, mas interactive. Yan. Noong araw, pag ang pari nagpapakumpisal, basta may kasalanan kang ganito, may automatic kaming penance. Ito penance. Pero ngayon hindi. Kakausapin namin yung tao, titingnan namin yung sitwasyon niya, and then that's the time we'll give the penance. So, we'll meet you where you are, in other words. Si Miss Virgie Francisco, perhaps you would like to share something also kung paano ba ang pagkakakilala nyo kay John the 23rd? Ang pagkakakilala ko kay Pope John the 23rd, naging papa na siya, may edad na siya. So, hindi ko lang sigurado kung nasa 70s ba, Father, nung siya ay naging Pope. Pero it is just a short time that he became Pope. After 5 years, he died of cancer. So, kilala natin si Pope John 23rd for convening the Second Vatican Council in 1962. And his call is for adjournamento, yun nga, updating the church to the modern world. So yun. And openness to the Holy Spirit. So one of that openness, yung mga laity ngayon, pwede na silang mag-evangelize. So tamang-tama yan kasi kami, as member of the Marian movement, sa aming movement, we are continuing the mission of the Blessed Mother to evangelize, to bring souls to Jesus. So talagang very interesting at maraming legacy na iniwan itong dalawang papa na ito na naging santo na nga sa canonization, double canonization nila under Pope Francis. Marami tayong mga tatanungin pa sa ating mga guests kasi nag-umpisa pa lang tayong kilalanin sina Pope John Paul II at si Pope John the 23rd. Kaya naman huwag kayong aalis, magbabalik pa. Papal Sainthood, APTV Special 4.